Salamat sa Diyos. Ang salvation, libre. It's free. Kaya nga naman, si Kristo na ang nagbuhat sa tanan nga sakripisyo, gibuhat tanan ni Kristo. Sa ato ang part, musalig na lang ta sa iyahang gibuhat. Amen? That's why it's called a gift, not a reward. Amen? The Bible says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works." Nalipay ba mo nga ang salvation dili pinaagi sa buhat? Kay kung pinaagi sa buhat, maglisod gyud ta. Di biya ta consistent sa mga maing buhat, no? Dili kasaligan ang uban sa mga maing buhat. Halos sa mga binuhatan sa tao mga higala, dili maayo sa mata sa Dios. So dili gyud. Di gusto ta maluwas kung pinaagi sa buhat. Pero salamat sa Dios, si Kristo ang nagtubos sa ato. Amen? Salamat sa Dios kay ang salvation pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa buhat. Lest any man should boast, as the Bible says. So karong buntag, nakoy hangyo sa tong tanan sa pagtindog. And karon atong kwaon ang atong mga Biblia, abrihan nato dinhi sa Ecclesiastes chapter 3. Magbasa ta og duha ka verse. Magsugod ta og basa dinhi sa bersikulo 16. Unya basahon po nato apil ang bersikulo 17. Ecclesiastes chapter 3. Ikon siya son kani. Pinahi gamay. Ayo kay pakusgi. Kanang dili mo feedback. Okay, Ecclesiastes chapter 3. Ang echo nakababa siya. Yan. Always monitor ang ato ang sound system. Ecclesiastes chapter 3. Unya, basahon nato diri sa verse 16 and 17. Ang pulong sa Dios naging sa ato dinhi, and moreover, I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Basahon ako sa Bisaya. Ugdugang pa, versikulo 16, ugdugang pa, akong nakita sa ilalom sa adlaw ang dapit sa paghukom, nga ang pagkadautan atua didto, ug ang dapit sa pagamatarong, nga ang kadautan atua didto. Ako miingon diha sa akong kasing-kasing, ang Dios mohukom sa mga matarong ug sa mga dautan. Kaya dunay usa ka panahon didto alang sa matag tuyo ug alang sa matag buhat. Magampo kita ang Dios magpanalangin sa mensahe karon. Amahan namo nga langit nun, salamat kaayo sa imuhang pulong. Salamat Ginoo sa kahigayunan. Salamat Lord sa mga katawhan nimo nga niapo dinhi. Lord, I pray, panalangini Ginoo ang mensahe nga imong giandam para sa amo. Gamita kini Lord to encourage us and to strengthen us. Lord, I pray na ikaw maglihok sa tagsa-tagsa namo nga kasing-kasing karon. Nagaampo ako Lord God nga ikaw magpadala og kahayag sa hunahuna sa imong mga katawhan. Panalangini Ginoo ang nabilin nga oras karon sa pagwali. Kun ako Ginoo sa imong balaan nga espiritu, tagay ko kaalam ug gamita ko para sa imong himaya. Lord, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Ug kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan. In Jesus name. Amen. Salamat ug pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag kay God's justice in His time. Ang hustisya sa Dios sa iyahang oras.
Ang libro nga Ecclesiastes gisulat ni siya ni King Solomon. Si King Solomon giila siya nga pinaka maalamon nga tao nga naglakaw diri sa yuta. He had everything a person could ever dream of. Wealth, wisdom, women, wine, power, and fame. Nanatanan kay King Solomon. Yet in all of his searching mga higala, si Solomon naa siya'y na-discover, no? Sa kinabuhi, ilalom sa adlaw, that often feels, mga igsoon, empty, unfair, and confusing. Na siya'y nakita ba nga, ang kinabuhi, ilalom sa adlaw, walay sagad, walay pulos, puno sa kalibog o dili siya patas. Iyang gipangutana ang mga butang nga kita usab, no, mao po'y gipangutana nato sa atong kaugalingon. Ang iyang gipangutana mga higala nga mao po'y pangutana natong tanan is, why do the wicked prosper? Ngano ang mga matarong nag-antos? Nganong ang mga dautan murag ning uswag? O nganong usahay ang kinabuhi dili patas? Nakapangutana basad mo ana sa iyong kaugalingon? Nganong ang kinabuhi murag dili patas, dili siya fair? Nganong ang mga dautan murag sila ang ming uswag, sila ang ming successful, unya ang katong mga matarong maoy naningkamot para makasurvive ug maoy nagantos. Usay mga tawo mangutana sila, asa naman ang Ginoo ani? Asa man ang hustisya ani? Usay ang katong mga nagtinarong maopay patyon, ang katong mga nagtarong ba nagbuhat og maayo, maopato sila'y daog-daogon. Pero katong mga nagbuhat og daotan, murag mao naman hinuoy panalanginan or kanang i-promote. Maoy musikat. No? You know what? In 1963, inayaw sa kalalaki dito sa Amerika, mga higala, that he was wrongly imprisoned for a crime na wala gyud niya gibuhat. Nag-spend siya 22 years dito sa prisuhan before ang kamatuoran ning gawas. Unya, after 22 years, gideclare siya nga innocent. For more than 2 decades, nagsuffer siya og injustice. Pero once nagsulti siya, ingon ani iyang gisulti. Even though man failed me, I believe God will never fail to make things right. Bisan kuno ang tao masayop, pero ang Ginoo dili gayud masayop sa paghukom. You see, we live in a world where we often ask the same question. Ang kinabuhi ba patas? Sa eskwelahan, makakita ta nga usahay ka ng mga estudyante nga nangupya, maupay mas taas o grado. Maupay makapasa. Pero katong mga estudyante nga nagtuon gyud, seryoso sa ilahang pag-eskwela, unya nag-honest og kaning tubag no sa mga pangutana diha sa lang exam, maupay nakadawat og mas mubo nga grado. Sa trabaho, naay mga usahay kasagaran, naay mga dishonest nga mga workers, sila pa ang ma-promote, while ang katong mga hardworking mao ang gina-ignore. Sa atong society, mga higala, makita nato ang mga corrupt leaders nga nag-serbisyo no sa atuang lugar, mao pay mga ning dato og maayo, while the poor struggle daily. It seems sometimes nga ang kining kinabuhi ba murag dili patas, murag nawala ang hustisya, and we wonder, asa naman ang Ginoo ani? Dili ba? I believe kamo mga igsoon siguro nga nagmatinumanon diya sa Ginoo,
nagsunod kang Kristo, unya nag-antos karon. Usay ba no kanang moabot ang panahon ba nga kita murag ma-discourage sa makapangutana tag mga ingonana nga kwan ba, pangutana. Ganong ang uban murag malipayon man sila unya sila wala man ni sila nagsunod sa Ginoo. Wala man ni sila nagsimba. Kani mga uban nga kauban ako sa simbahan nga ning backslide niya nagpakasala, murag ning successful man sila. Unya ako gasigi ko og sunod kang Kristo, gasigi ko og simba, tinud-anay akong pagpangalagad sa Ginoo. Murag nagantos man ko. Murag wa man ko ning successful. Murag wa man gi tagbo sa Ginoo ang ako ang pangandoy. Murag gasigi na lamang ko og kaning lahutay ani. Pero katong mga uban nga nag-backslide, naundang sila, nagundang sila sa pagpangalagad, nagundang sila sa pagsimba, murag sila man nakabaton sila og murag freedom, kalipay sa ilang kinabuhi, murag ding asenso man sila. Diya ba kasagaran ba nung mapandula mga Kristohanon kay ano man, mutanaw manggod sila sa mga uban ba? Unya, suunon nila ang katong mga uban nga mga tao nga nagbuhat og ingon-ana. Say ba no, makakwanta ba, bation ta ba nga murag nawala ang hustisya. Mao gid ni ang giingon ni Solomon mga higala diri sa Ecclesiastes chapter 3 verse 16 and 17. No, he observed wickedness in the very place where judgment should be. Nakita niya nga bisag diha dapit kuno nga kung asa i-serve ang justice, instead i-serve ang justice, ang nakita dira mga higala ang pagkadautan. Ang nakita dira ang corruption. Mo na nay mga tao nga makasulti sila, life is unfair. Tinuod bi mga higala, life is unfair diri sa yuta. Amen. Kay bisan may higala diha sa korte katong mga uban nga mga tao nga tinuod gid walay sala tungod kay pobre sila, ingon ana, sila pa ang makulong. Pero katong mga dato nga klaro na jud kayo, sila ang nagbuhat sa crime, sila pa ang makadaog sa kaso, unya sila pa ang makagawas. Di ba? Dili patas ang judgment nga ginabuhat sa mga maghuhukom dinhi sa yuta. Pero kay balo ba mo nga gipahinumduman ta ni King Solomon that God has not abandoned His throne. There is coming a day when He will judge both the righteous and the wicked in His perfect time. Mo na no, ingon mga higala ni Solomon sa katong mga tao, mga Kristohanon, mga anak sa Dios nga nagmatinud-anon diha sa Ginoo, pabilin lang mo sa inyong pagkamatinud-anon. Pabilin lang mo sa inyong pagkamatinumanon hangtod sa inyong kamatayon. Kay moabot ang adlaw hukman sa Ginoo ang tanang tao, ang matarong ug ang mga dautan. In fact, mga higala, being nanta ni King Solomon in Proverbs chapter number 23, basahon lang nato ni kadali. No, there is a Proverbs chapter 23 in verse number, tanawon ninyo in verse number 17. Ang gingon diri sa Biblia, ayaw tuguti ang imong kasing masina sa mga makasasala. Apan maanaa ka sa kahadlok sa Ginoo sa tibuok adlaw. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. All the day long. Giingnan ka sa Ginoo mga higala, di na sa iyang pulong, ayaw kasina, diha sa imong kasing-kasing sa katong mga nagbuhat og dautan. They may seem to prosper right now, pero ikaw nga naglakaw diha sa Ginoo ug nagsunod sa Ginoo, be thou in the fear of the Lord all the day long. Hangtod sa imong kamatayon.
Ayaw kasi na sa ilahang. Ayaw sunod sa ilahang mga binuhatan. Instead, be thou in the fear of the Lord all the day long. You know why? Because of this, verse 18. For surely there is an end. Kaysa sigurado, adunay katapusan. Amen. Muabot ang adlaw nga katong mga Kristohanon nga wala nakadawat og husto nga hustisya diri sa yuta, sa adlaw sa paghukom makadawat sila sa tama nga justice ato diha sa Ginoo. Ug ang katong mga uban nga mga tao nga abi nila nakalingkawas sila sa ilang mga binuhatan, bisag katong mga Kristohano may gala nga nagpalayo sa Ginoo, nagrebelde sa Ginoo, unya nagpakasala sila, nga abi nila nakalingkawas sila sa ilang mga dautan nga mga practices karon, higala moabot ang panahon nga i-judge po na sila sa Ginoo. So karong buntag mga higala, tagaan ta og tulo ka butang gikan diri sa ato ang gibasa sa Ecclesiastes chapter 3 verse 16 and 17. Makita nato una dinhi sa bersikulo 16 mga higala, the perverted judgment, ang pagtuis sa hustisya. You know what, si Solomon nagsulti siya mga higala, in the place of judgment wickedness was there. Diha sa lugar sa paghukom, ang dautan naa diha. And in the place of righteousness, that iniquity was there. Si Solomon nagtan-aw sa mga korte o sa mga dapit sa hustisya nga dapat dinha unta iserve ang righteous judgment, but instead ang iyang nakita kay ang pagkadautan. The same is true sa ato ang panahon karon. You know, sa mga young people, again, sama sa akong gisulti siya kaganina, diya sa eskwelahan, ang mga estudyante kasagaran nga mangupya, mao pa sila, mao pa'y makapasar sa exam, mao pa'y makadawat og bas taas nga grado diya sa sports mahigala, no? Either sa basketball, ingonana usahay ang mga makadaog kay ang katong mga nanikas sa dula. And you know what, diya sa online kasagaran ang katong mga tao nga nagpakalat og bakak mao pa'y makakuha og daghan nga attention og kaning fame. Mao pa'y mas musikat kaysa katong mga tao nga nag-share sa kamatuoran. Dili ba kasagaran sa mga nag-post o kanang mga bakak, mao pa'y musikat? Mao pa'y mas tagaan og attention sa mga tao, pero katong mga tao may gala o mga Kristohanon nga nag-share sa kamatuoran, nag-share may gala diya sa lang Facebook, sa pulong sa Dios, dili kayo sila taga-ag attention sa mga tao. Diya sa trabaho, kasagaran ang mga dishonest nga mga workers, mao pa'y ma-promote. Diya sa government, may gala, ang mga corrupt leaders, they grow richer while ordinary workers struggle to survive. Bisan diri sa ato ang community mga igsoon, favoritism sometimes replaces fairness. Tama ba? Sa simbahan, ang katong mga nagpakasala ug mingsupak sa pulong sa Dios, murag mao naman hinuoy nagmalipayon ug ning successful. Pero ang katong mga nag-faithful, mao naman hinuoy murag nag-antos ug nalugi. Dili ba? Makita nato na may gala sa ato ang palibot. Kinsa din sa inyo na kay nadunggan nga kaning Kristohanon nga sa diyan hihawa siya sa simbahan, murag ning uswag man siya. Unya ikaw pud natintal ka, no? Sa pagsulti sa imong kaugalingon, unsa kay mas mayo kung ako musuon sa iya ha? Puslan man ngayon ani ako ang kinabuhi, gaantos ko, gapait ko, nga nako din sa Ginoo, mas maayo pa siguro muhawa ko simbahan, muundang ko sa pagsimba, muundang ko sa pag-alaga sa Ginoo, unya magpareha na lang ko atong mga uban nga nag-backslide ug wala na nagsimba kay basin ako pod, mapareha sila mo successful pod. Mo nang gingon sa Bible may galano in Habakkuk chapter 1, in Isaiah chapter 59 in verse number 14. Na ako'y ipabasa sa inyo diri mga igala. Sa Isaiah chapter 59 in verse number 14. Nangingon ang pulong sa Diyos diri sa Isaiah chapter 59 in verse number 14. The Bible says, basahon ako sa Bisaya ha, ug ang paghukom
napaliko paatras. Ug ang hustisya nagatindog sa halayo. Kay ang kamaturan napukan diha sa dalan. Ug ang kaangayan dili makasulod. Nakita ninyo? Judgment is turned away backward, and justice standeth afar off. For truth is fallen in the secret, and equity cannot enter. Amen? Nasa Biblia. You know what, mga igala, sultihan mo? Kana mga tao ba nga nagtarong, kana mga tao ba nga wala na tamang hustisya. Karon sa atong panahon, dili lang na karon nahitabo na sa una pa nga mga panahon. Higala paminaw kung ang mga tao karon musulti sila nga grabe na kay ang mga tao karon sa kalibutan. Higala paminaw kung unsa kalala ang kalibutan karon, ingon ana gyapon kalala ang kalibutan sa unang panahon. Walay na bag-o. There's nothing new under the sun. Kung musulti ta nga liberated na kay mga tao karon, higala sa una pa na nga panahon. Amen. Kung masulti nato ang mga dautan murag maoy ning uswag, nahitabo na pud sa una. Mao gay na may gala ang usa sa mga psalmist ba no? Diya sa Psalm chapter verse 73. Sa diya nga nagtan-aw siya didto sa mga dautan. Kay nakita niya ang mga dautan, murag ning uswag sila may gala. Mura mga igsoon, naon sa siya. Mura siya na when he saw the prosperity of the wicked, he was envious at the foolish. Amen ba? Kana makita nato karon sa atong panahon nga mura mga dautan, ang mga backslider, mga rebellious, mura ning successful, mura mao ning asenso, mura mao ning uswag may gala, dili lang na karon sa atong panahon nahitabo. Nahitabo na pud na sa una nga mga panahon. Muna may gala diri sa kalibutan dili gyud patas. Ang Dios lang ang patas. Kay walay pilion ang Dios nga hukman niya. Matarong man ang tao, dili may gala, hukman siya sa Ginoo. Ang patas lang ang Dios. Ang mga tao dili patas. Muna nga dili ka dapat mubutang sa imong confidence dinhi sa mga tao. Nga naman dili patas sa mga tao. Kasagaran sa mga tao may gala na ay favoritism. Amen. Na yung mga tao po may gala, kung kinsa tong daghang kwarta, mao ilang tabangan. Pero katong mga tao nga way kahatag may gala, way kabayad sa ilaha, di nila tabangan. Na yung mga judge may gala, nga ang ilahang i-free, ang katong muhatag sila pila ka milyones. Pero katong pobre nga, walay kakayahan, nga mubayad sila og dakong amount, mao'y mapriso. Dili ba? Ang estudyante nga bugo, pero palakas kayo sa teacher, mo'y papasaron, mo'y paunoron. Kunya katong mga uban nga nagtarong eskwela, nagtarong to, ningon na, matingala ka, nga dapat siya ang top, naa siya sa mga last place na lang. Dili patas, may gala dili sa kalibutan. Muna ka nang ginasulti na to, life is unfair. Tinuod na siya may gala. Ang fair lang ang Diyos. Nga naman, walay piliw ng Diyos. Madato man ka mapobre, naman kay kwarta o wala, paminaw, ang tanan mamatay. Amen. Tarong man ang tao dili, ang tanang tao hukman sa Ginoo. And God will judge the world in righteousness. Muna kung ikaw magtarong ka, you will be rewarded mga igsoon. Kung ikaw maging obedient ka diya sa Ginoo, sundo nimo ang iyang kabubuton, sundo nimo yang mga kasuguan, you will be rewarded in the day of judgment. Pero ikaw mga higala nga abi nimo nakalingkawas ka sa imong mga binuhatan, sa adlaw sa paghukom, ikaw mga higala ang silutan sa Ginoo. Okay? Saan pa nato ang isa ka verse? Habakkuk chapter 1 verse number 4. Kay dinhi mga higala sa Biblia, gisultian na gyud ta, dili gyud patas diri sa kalibutan. Habakkuk chapter 1 in verse number 4. Basahon ako ha. Una sa English, sunod basahon ako sa inyo sa Bisaya. The Bible says, therefore, the law is lack, and judgment that never go forth. For the wicked that compass about the righteous. Therefore, wrong judgment proceeded. Basahon ako sa Bisaya. Busa ang balaod na langay.
Tinuod ba ni siya? Na yung mga tao, klaro na kaayo, no? Gabuhat og daotan. Pero nga nung wala pa dayon sila siluti. Nga nung gipalangan-langan nila ang silot. Hello? Giyon sa Biblia, busang balaod na langay. Ug ang paghukom wala gayud nagagawas. Kay ang dautan nagapalibot sa matarong. Busa ang dautang hukom nagapadayon. Bisan asa nato tanawon mga igala, makita nato nga kasagaran ang hustisya sa tao sayop og dili tama. Kay napuno kini sa dautan og corruption. Amen. Ikaduha, pwede ta magpasalamat sa Ginoo kay bisan gituis sa mga tao ang judgment mga igala naay saad nga hustisya nga gikan sa Ginoo. There is a promise judgment. Balik ta sa tuwang text sa Ecclesiastes chapter 3 in verse number 17. Sa unang phrase diri, mabasa nato mga igala sa Ecclesiastes chapter 3 in verse number 17. Nagingon ang pulong sa Diyos diri sa ato ang mga igsoon in verse number 17. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked. Ang Diyos muhukom sa mga matarong o sa mga dautan. You see, while man's judgment is perverted, God's judgment is promise. Samtang ang paghukom sa tao gituis, ang paghukom sa Dios gisaad. Gi-assure ta mga igala sa Ginoo, no? Matarong man o dili matarong ang tao. Matarong man siya o dautan, siya usa ka adlaw mga igala, mutindog siya atubangan sa Dios ug hukman siya sa Ginoo. No, para sa mga young people nga na diri, hinumdumin ninyo, God sees even your hidden actions. Kanang imo mga tinago nga mga buhat, maayo man na o dili, nakita na siya sa Ginoo. Ug unsa na ang imo ang mga tinaguan nga binuhatan, nga ikaw lang ang nakaibalo, hukman ka sa Ginoo na. Basin di ka mabisto sa imong ginikanan. Basig di ka mabisto sa pastor. Basig di ka basin di ka maigala mabisto sa uban nga mga tao. Pero maigala sa adlaw sa paghukom kana hukman ka sa Ginoo na. Kay nakita na sa Ginoo ang imong mga binuhatan. Mo nakita ginaingnan ta maigala always magkinabuhi ta with integrity. Dapat honest ta. Honesta matag panahon sa ato ang pagkinabuhi. Whether nata diri sa church or nata di sa gawas may gala, importante magkinabuhi ta nga honest. Kay nakita sa Ginoo ang atong mga lihok nato. Nakita sa Ginoo ang mga butang atong mga gipangpili nato. Amen. Ang imong online life nimo, nakita po na siya sa Ginoo may gala. Kaya mga private choices ninyo, nakita na siya sa Ginoo. You may fool your teacher, mga estudyante. You may fool your parents, but not God. Church members, basin malimbungan ninyo ang pastor. Oo, basin atubangan sa pastor o sa atubangan sa ubang nga mga member dere. You look holy. You look godly. Pero may gala, di nimo binuangan o di nimo malimbungan ang Ginoo sa imong kinabuhi sa gawas. Pwede nimo itago ay imong tinuod nga pagkatao. Atubangan sa mga uban nga Kristiyanon pero di nimo na matago sa Ginoo. Hukman ka sa Ginoo ana. Inig-abot sa panahon. Amen ba? Ang matag deal sa negosyo, matag decision sa pamilya, matag tinago nga aksyon sa tao, usa ka adlaw hukman na siya sa Ginoo. Mo na kung ikaw nakagidala nga business, no? Nakagidala nga negosyo ba, ayaw panika sa imong negosyo. Na mga uban nga mga negosyante may manikas para mudako ang kwarta. Mamakak sila sa mga tao, tikasan nila ang mga tao sa presyo. Aron mangigala mudato sila. Kay balo baka may gala, basin makalusot ka sa mga tao pero di ka makalusot sa Ginoo. Gi-record na sa Ginoo. Because the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Matag pamilya diri.
Naamoy gidesisyonan sa inyuhang pamilya, kana mga igala, nakita na siya sa Ginoo, nahibawan na siya sa Ginoo. Walay tao makalusot sa mata sa Ginoo. God promises that every person will one day stand before Him. No secret sin will be hidden. Base naa dinhi karong buntag sa simbahan, pero naa kay ginadala nga sala diha sa imong kinabuhi. Naa kay tinaguan nga sala. Kung unsa man na siya, worldliness, immodesty, whatever that is, daotang pakigrelasyon, whatever unsa na siya. Ikaw lang nahibalo, pero ayaw kalimot, dili lang ikaw ang nahibalo, ang Ginoo pod nahibaloan na. Amen. Because no secret sin will be hidden. No righteous act will be forgotten. Hello. Romans chapter 2 verse 6. Unsay gingon sa Bible mga igala, basahon nato ang pulong sa Dios. Romans chapter 2 in verse number 6. Ang pulong sa Dios nagingon sa ato diri sa versikulo 6. Who will render to every man according to his deeds? Kinsa magabalos ngadto sa matag tawo sumala sa iyang binuhatan. So tanawa, ikaw makaangkon unsa ang imong magipangbuhat. Balusan ka sa Ginoo. Amen ba? Wala na panalitan na kay gibuhat kadautan sa laing tao. Unya may gala katong tao nga imuhang banong gikuanan ingnana, wato siya nakadapat og justice. Ikaw abi nimo nakalusot na ka sa iyaha. There will come a day nga kato siya may gala, labanan to siya sa Ginoo. Kung siya dili siya mobalos og dautan sa imuha, ikaw nga nagbuhat og dautan sa iyaha, kato siya ipaglaban sa Ginoo. Tagaan to siya hustisya sa Ginoo, tabangan siya sa Ginoo, ug ikaw silutan ka sa Ginoo. Nay mga uban mo nga mata may abi nila nakalusot na sila. So mo na nga ang uban nila naghappy-happy na. Pero higala paminaw, dili ta makalusot sa Ginoo. Kanang mga gibuhat nato nga dautan sa una nga wa pa nato gihinulsol, wa pa nato gisalikway, panilngon gihapon ta sa Ginoo ato. Amen ba? Ngano man tanawa, who will render to every man according to his deeds. Klaro ba ang Biblia? Tanaw po nato may gala diri sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 in verse number 10. Ang pulong sa Ginoo nagsulti din sa ato mga igsoon in verse number 10. The Bible says, kay kitang tanan muatubang sa lingkuranan sa paghukom nga iya ni Kristo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Makadawat kuno ka. Tanawan ninyo diri. Tanawan ninyo diri. Makadawat ka sa mga butang nga imong gibuhat ya sa imong lawas. So, kung unsa ang imuhang gibuhat, mao na ang imuhang madawat. Kung unsa imong gitano, mao na anihon nimo. Naay mga tao nga nagbuhat og mga dautan karon, wa pa nila giani ang ilang binuhatan. Naay mga Kristohanon karon nagpakasala, wa pa nila naani ang ilang binuhatan. But the day will come, they will receive the things done in their body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Muna sigurohon nato igsoon nga kining atong mga ginatanom sa atong kinabuhi mga maayo. Kay kung mga maayo ang atong ginabuhat sa atong kinabuhi, mga maayo pud na butang ang atong madawat gikan sa Ginoo. Kung dili maayo ang atong mga binuhatan, we're always disobeying His word. Ginasupak nato ang iyahang kasuguan. Ginasunod nato ang ato ang gusto nato, dili ang kagustuhan sa Ginoo. Paminaw,
aniho nimo na inig abot sa adlaw sa Ginoo. Amen ba? Ang tanang tao, batanon man, tamo mga batanon diri. Ang mga batanon, maayo kayo ba sila mangitag lusot? Hello? Maayo kayo mulingaw-lingaw sa ilang mamagpapa. Lingaw-lingawon lang ang tinikanan para ang katong sala nga ilahang buhaton matuman nila. Maayo kayo mutuis sa conversation nila ni pastor. Gatry og likay nga dili sila i-interrogate sa pastor mahitungod sa ilang binuhatan. So i-change topic nila. Maayo kay sila mutuis og istorya. Pero may gala dili ka makalusot sa Ginoo. Amen ba? Tanang tao, patanon og tigulang, matarong og dautan, mag-atubang sila sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Higala kung karon ang adlaw nga hukman ta sa Ginoo. Ang pangutana mga higala, unsa kaha ang imuhang madawat? Ikaw ang nakaibalo sa imong mga binuhatan. Amen. Manapait gyud ang kaning Kristohanon nga gasupak sa pulong sa Dios. Nga naman, kung ilahang gisupak ang pulong sa Dios, kay balo na mo unsa ang ilahang practice ug unsa ilang binuhatan. Pero kanang Kristohanon nga malipayon nga nakadungog sa kamatuoran, ug malipayon nga gidawat ang pulong diha sa ilang kasing-kasing, ug malipayon nga gi-aplikar nila ang pulong sa Dios. Kay balo mo mao na mga Kristohanon nga tarong. Hello. Namina ba ta? Ikatulog ang katapusan, ang hingpit nga hustisya, the perfect judgment. Now, there is ato ang text in Ecclesiastes chapter 3 in verse number 17. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato mga higala, Ecclesiastes chapter 3 in verse number 17. The Bible says, basahon ako, Ecclesiastes chapter 3 in verse number 17. Ang pulong sa Diyos nagingon, I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked. Tanawon sunod, for there is a time there for every purpose and for every work. Amen. Ang paghukom sa Dios dili lang kay gisaad kini apan kini hingpit pud. Ang iyang oras may gala dili kayo siya sayo, dili pud siya ulahi. Every time mga higala pamina, everything including God's judgment to mankind, mahitabo siya in the right time. God's timing is never too early and never late. While man delay, while ang mga tao gina-delay nila, gina-deny nila ang hustisya, God executes justice in His perfect season. Mao na kanang mga tao nga nagdaog-daog, kanang mga tao nga nang bully, abi nila nakalingkawas sila sa ilang mga lihok, hinumdumin ninyo ang Dios nakakita niini. Kanang mga Kristohanon nga nagpakasala, unya abi nila nakalingkawas sila sa ilang mga binuhatan, hinumdumi ang Dios nakakita niini. Ikaw nga nasina sa ilahang kinabuhi, ikaw nga gusto muawat sa ilaha, ayaw na padayon na. Ngano man, giiphan na sila sa Ginoo. Hello? The Bible says, my gala, the wicked shall be cut off from the earth. Hello?
Busa ayaw katintal. Stay faithful and loyal to God. Stay where you are. Stay on the right path. Ayaw gawas diha. Kay naa ka sa tama. Secure ka, safe ka. Hangtod na ka diha sa dalan sa Ginoo. Pero maibog ka, masinag ka, matintal gani ka magalaw niya. Musunod ka sa ilaha. Kung unsa ang silot ihatag sa Ginoo sa ilaha, mao po'y silot nga madawat nimo. Amen. Kung sa itong gibasa ka ganina, let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end. Amen. Nay mauban karon nga nagrebelde ka ng mga nagrebelde sa Ginoo, naghappy-happy na sila karon, na sila maing trabaho, na sila maing sweldo may gala. Abi nila nga nakalingkawas sila, no? Wala sila nakalingkawas. Moabot nga na hukman sila sa Ginoo. Kana mga uban nga mga tao nga ning kontra mga igala sa pulong sa Dios, ning kontra sa pastor, abi nila may igala ning daog sila, moabot nga na hukman sila sa Ginoo. Hello? Tanan nga mga nagbuhat og daotan hukman sa Ginoo, mga drug addict, mga naibisyo, mga homosexual, mga tumboy, mga bayot, mga lesbian, tanan nga mga LGBTQ nila, sila tanan hukman sila sa Ginoo. Pag di sila maginulsol. Nya ikaw gusto ka muawat sa ilaha kay murag malipayon sila? No, ayaw gyud. Ayaw gyud. Balik ang verse, Proverbs chapter 23 verse 17. Ayaw gyud. Gingon sa pulong sa Dios, but be thou in the fear of the Lord all the day long. Amen. Keep your fear of the Lord in your life. Ipabilin nimong kahadlok sa Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Ayaw suon sa ilaha. Nganuman, makadawat sila sa ilahang mga binuhatan. Pero ikaw nga nagmatinudanon sa Ginoo, nagtarong, nagfaithful diya sa iyaha, you will be rewarded by God by your faithfulness. Nga naman, dili kalimtan sa Ginoo may gala, ang imong sacrifice. Unsa nga sacrifice, Pastor? Ang imong sacrifice sa pagka-faithful nimo sa Ginoo. Dili ba lalim magpabilin nga faithful? Amen. Kay halos ang kadaghanan nag-compromise, pero ikaw may gala, nagmatinudanon ka sa imong pagtukang Kristo. Dili na kalimtan sa Ginoo imong sacrifice, mga igsoon. Ang uban niadto na sa kalibutan, pero ikaw nagpabilin ka pagyapon sa pagpangalagad sa Ginoo mga igala. Dili na kalimtan sa Ginoo. Hebrews chapter number 6 and verse number 10 palihog. The Bible says in Hebrews chapter 6 verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. Ayaw kasina sa mga nagbuhat og daotan. Ayaw kasina sa mga backslider. Ayaw kasina sa mga Kristiyano nga nagrebelde sa Ginoo. Pasagdi sila kung maunang ilang gipili sa ilang kinabuhi. Pero ikaw nga napa sa tama, nasa dalan sa Ginoo, nakadiya sa Ginoo, pabilin sa imong kahadlok sa Ginoo. Ayaw suon sa mga disobedient. Ikaw pabilin sa imong pagka-obedient. Nga naman, they will have their time. The Bible says, for surely there is an end. Basin gibati ka karon mga igala, basin nagbati ka karon, asa naman ang hustisya? Dapat kato sila gisilutan nato sa Ginoo. Dapat kato sila gi-chastise nato sila sa Ginoo. Pero nga nung nagwa man sila bunali sa Ginoo, murag ako gamay nga butang, buhaton ako, murag feeling ako, murag ako man hinoy sila na si bunalan sa Ginoo. Pabilin lang diha. Pabilin lang sa tama. Ayaw sige lingi sa ilaha. Ay sigtanaw sila. Kay tintalon kasi awa. Birahon kasi awa.
Dalhon ka sa yawa, sa dili maayo. Unya hinumdumi ni siya, hukman biya ka sa Ginoo. Amen ba? Naay appointed time ang tanang tao. Dili lang paminaw. Dili lang sa kamatayon. Adlaw sa kamatayon, pero adlaw pod sa paghukom. Hello? Kana mga ning barog nga Kristohanon, ning barog sila sa tama, ning barog sila may gala diya sa Ginoo. Siguro gibati sila may gala nga mura gi-ignore sila, gi-persecute sila. But remember may gala, ang Dios wala nakalimutan na. Kung ang corruption diri sa atong society may gala, grabe kayo, ka-overwhelming. Remember, God has appointed a day when He will set all things right. Amen. Galatians chapter 6 verse 7. Basahan nato ni. Galatians chapter 6 verse 7. Sige sa Biblia, be not deceived. Kaya ba mo, asa ang tao ma-deceive? Ma-deceive ang tao sa ilang kaugalingon. Ngayon, magsigig tanaw sa uban. Unya, maghimo sila o kanang conclusion dayon. Diya sa ilahang kinabuhi. Mas okay ang pagkinabuhi ato nila kaysa ako ang pagkinabuhi nga nagsunod sa Ginoo. Kay sila nga nagkinabuhi nga supak sa pulong sa Dios murag ning uswag man. Ako nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo murag nagantos man hinuon ko. Naay mga Kristiyanon, nalimbungan sila sa ilang kaugalingon. Pero ang giingon sa pulong sa Dios, be not deceived. Hello. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kanong saan siya mahitabo igsoon? Acts 17 verse 31. Acts 17 verse number 31. Ang gingon sa pulong sa Diyos may gala in Acts chapter 17 verse number 21. Because He, ang Diyos, He hath appointed a day. Nagpaminaw, magset ang Ginoo usa ka adlaw. Nga unsa man, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained, whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised Him from the dead. Nakita ninyo, there will come an appointed time, appointed day, that God will judge the world in righteousness. Take note, tanawa, take note. Hukman sa Ginoo, hukman niya ang kalibutan, hukman niya ang mga tao in righteousness. Kay balo ba maunsa ning righteousness nagarefer diri? Ang pulong niya. Paminaw, kung ang imong kinabuhi, paminaw maigsoon, tanawa ko ninyo, kung ang imong kinabuhi wala miuyon sa iyang pulong, diha ka masilutan sa Ginoo. Amen. Busa may gala, paminaw, pag kamo makadungog sa kamatuoran, siguruha subaya ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios. Amen. Ayaw kontraha ang pulong sa Dios. Kay hukman kaniya in righteousness. Hukman kaniya sa iyang pulong. Hello? Amen. Kanang mga palahubog nga nalain sa ako kay nagwali ko kanang mga ilim nun, kung bahalag malain sila sa kuha, kung di sila maghinulsol, hukman sila sa Ginoo. Silutan sila. Hello? Kanang mga naay mga dautan nga pakigrelasyon. Hello? Nag-uyab og unbeliever, nagminyo og unbeliever. Kanang mga young people nga nag-fornicate. Kanang mga minyo nga nag-commit og adultery. Kanang mga uban nga mga tao nga nagsugal.
Malain sila sa ako kay nagwali ko sa ila sa pulong sa Dios. Sige lang, kalain lang padayon. Total hukman ka sa Ginoo kung di ka magbaguan ng binuhatan nimo. Kana mga bayot, malain sa kuha kay magwali kog bayot, kay bayot sila. Kana mga tumboy, malain sila kay og malain sila kay gawali ko about homosexuality. Pamina mo maigsoon, pamina mo sa kuha. Ang Diyos ang nag-ingon ana, dili ako. Hello. Kung dili nimo tuliron ang imong kinabuhi, subayon ang imong kinabuhi diha sa pulong sa Dios. Remember this, hukman ka sa Ginoo because God will judge the world in righteousness. Kung ang imong kinabuhi wala ming subay sa iyang pulong diha ka silutan sa Ginoo. Madawat nimo unsa ang imong mga binuhatan. I hope masabtan niyo tanan diri. Paminaw mo nga ang tumong nako sa pagwali sa inyo sa pulong sa Dios, mutabang lang ko sa inyo ha. I'm just trying to help you here. Nga naman, kitang tanan, hukman ta. Kitang tanan, one day, mutindog ta atubangan sa Ginoo. Hate all you want. Hate me all you want. Bahalag, bisag di ka pa magsimba diri sa atong simbahan because you love your sin. You love what you are doing. But remember this. The Bible says, for surely there is an end. Because God will appoint a day in the which He will judge the world in righteousness. Amen? Mao na mga higala paminaw. Ako, di gyud na ako mga higala. Di na ako pugngan unsay dapat iwalin ako diri. Tanan nga naa dinhi sa Biblia, iwalin ako sa inyo. Kay nga naman, ako pod manubag sa Ginoo. Hukman po ko sa Ginoo. Amen. Nana sa Bible, basaho na to ha. Hebrews 13, verse number 17. Obey them that have the rules over you. Kamo sa mga Kristohanon, mo-obey mo sa inyong pastor nga nag-rule sa inyo ha. And submit yourselves. Kay balo na mo kisay mga member diri mga nagrebelde sa Ginoo. Hello. Kay katong mga member nga nagrebelde, dito sila magpasakop sa leadership silang pastor. Gusto nila sila ang magdala sa ilang kinabuhi. Di sila magpatambag, di sila magpatudlo. Hello? Pero giingnan mo sa pulong sa Diyos. Obey them that have the rule over you and submit yourself. Why? For they watch for your souls. Tanawa, as they, kami ni, mga pastor. As kami. As they that must give account. Kami sa mga pastor, maghatag pud mig tulubagon sa Ginoo. Mo na bisan na ay mga paminaw palahubog gasimba di sa atong simbahan, iwali gyapon ako ang bahala pa maygala. Ikaw giver ka di sa atong simbahan, pero kung ikaw palainom ka, di na ko pugnan maygala. Ang pagwali og kanang ilimnon diri sa atong simbahan, ano naman nasa Biblia na. Gisugo na sa Ginoo sa kuha. Kay mahadlok ko mga igsoon, magatubang sa Ginoo nya wa na ko gibuhat ang iyang gipabuhat sa kuha. Maghatag kog account that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen na. Muna ikaw, dili ka gusto mo sunod sa pulong sa Diyos. Remember this, God will judge you based on His word. Amen. Muna mga member dili gahig ulo, di jud ka gusto mo sunod sa kabubuton sa Ginoo? Gusto jud ka magpadayon anang imong binuhatan? Sige, kung mao na ang imong choice. But remember, di ka makalusot sa Ginoo. Kanang imuhang lipay-lipay karon. Kanang imong lipay-lipay karon, mailisan na og hilak-hilak puhon. Maghilak ka. Magmahay ka. Igsoon. Og wa ko nang hadlok sa inyo ha. Naana gisulat dinhi sa pulong sa Dios.
Busa in application, sa mga nagtarong diri nga Kristohanon, don't be discouraged. Amen? Ato ta? Sa application, don't be discouraged. Evil may prosper for now, but God is still on the throne. Pabilin lang. Pabilin lang sa Ginoo. Keep doing what is right. Keep following the Lord. Amen? And then do what is right. Whether in school, mga estudyante, bisa ka mo na sa eskwelahan, buhatan ninyo ang tama. Ayaw mo magpasaway sa inyong eskwelahan. Whether sa inyong trabahuan, buhatan ninyo ang tama. Amen. Bisan sa imong negosyo, be honest in your business. Ayaw panikas. Ayaw tikas yung mga tao. Be honest. Bahalag gamay ang imong kita. Ang importante may gala, honest ka, naka-integrity. Kay gatanaw ang Ginoo sa imo ha. Bisan di sa inyong panimalay. Stay faithful and honest. Amen. And then declare the gospel. Tell people that only in Christ can we face God's judgment without fear. Dapat ang tao may Kristo. Pag naana siya Kristo, dapat si Kristo ang paharion niya sa iyang kinabuhi. Dili lang, dawato niya si Kristo as His Savior, pero dapat si Kristo ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Amen. Para walay kulba. Di ka mahadlok, confident ka when you stand before God. Kay balo ka may gala, nagsunod ka sa paghari ni Kristo diha sa imong kinabuhi. Amen. I wonder ba kung karon ba mubalik ang Ginoo. Higala. Akong pangutana sa imong igsoon, malipay ka ang Ginoo sa imo ha? Ma-approve ka atubangan sa Ginoo? Or basin? I really wonder kung karon ba mutindog ka, hukman ta sa Ginoo karon, tagsa-tagsa nato diri. Approve ka atubangan sa Ginoo? Or basin makita nimo ang mata sa Ginoo puno sa kasuko sa imuha. That's why, paminaw, ang atong pagkinabuhi sa atong Christian life, dili lang nato ipakita diri sa simbahan. Dapat mas ipakita nato diha sa gawas. Amen? Kay moabot ang panahon, ang justice is served sa tanang tao. Iduko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Duko atong mga ulo, ipiyong atong mga mata. Si Solomon nagtudlo sa tua that while wickedness may sit in the seat of judgment, God has not abandoned His throne. Ang iyang hustisya, basin, feeling nato, madelay siya, but it is never denied. Ang judgment, ang hustisya sa Ginoo mga higala, no, mura na siya orasan ba? Na kung imuha siyang tutukan, murag dili mo biya ba ang dagan sa oras. Pero mga higala, sa pipila ka segundo, sa husto nga oras, makita gyud nimo nga mulihok di ay ang orasan. Ingon ana pod ang hustisya sa Ginoo. Abi nato walay justice nga ihatag para sa ato nga mga nag-faithful diha sa Ginoo. Basin abi nimo mga higala ba no nga nagmalampuson ang kaning mga backslider, ang kaning mga nagpakasala, ang kaning mga nag-disobey sa Ginoo, ang kaning mga nagbuhat og daotan. Abi nimo wala nagdagan ang orasan. Pero higala, sultian ta mo gadagan kanunay ang oras. Na ay husto nga oras nga hukman sa Ginoo ang tanang tao, ang matarong ug ang daotan. Hinay-hinay lang, pero sigurado gyud nga naay paghukom sa tanang tao. Magampo ta, Father in heaven.
Thank you, Lord, nga nag-promise ka sa amo that justice will be served para, Ginoo, sa mga nag-faithful sa imo. Kay kaning mga uban nga Kristohanon, Lord, nga nagmatinumanon ug nagmatinud-anon sa ilang Christian life. Basin ang pipila nila na discourage, basin ang pipila nila, Lord God, na sina sa uban, tungod kay sa diha nga nagtan-aw sila sa kinabuhi sa mga dautan, sa mga backsliders, sa mga disobedient nga Christian, ug bisan pa sa mga unbeliever. Lord, nakahuna-huna sila nga murag ning uswag sila. Murag sila ang ning successful. Pero sila nga nagtarong, nagmatinud-anon ug naglakaw kauban nimo, Ginoo, Lord, murag nagantos sila. But thank you, Lord, nga gi-remind mi nimo nga naay hustisya nga ihatag nimo para sa mga nagpabilin nga faithful sa imo ug obedient sa imong pulong. Tabangi, Lord, ang imong mga katawhan nga nagmatinumanon sa imuha, nga dili sila, Ginoo, madala sa ilang pagbati ug matintal ug dili sila, Ginoo, mugawas sa imuhang kabubuton. Help them, Lord God, to stay faithful and fearful for you all the days of their life. Kay ning promise ka sa amo, Lord, for surely there is an end. Help us, Lord God, to stay committed and to stay faithful. Tabangi, Lord, ang mga members diri. I-encourage sila, Ginoo, and strengthen them once again. Revive them and help them to stay committed and devoted to you. I pray this in Jesus' name. Pabilin lang ta sa pagduko sa atong ulog, sa pagpiyon sa atong mga mata. Higala, remember this. Moabot ang adlaw, hukman sa Ginoo ang tanan. Matarong man o dautan, hukman sa Ginoo, o ang tanang tao makadawat unsa ang ilang mga binuhatan. Muna, young people, be honest in school. Be honest online. Even if others are cheating or namakak sila, stay honest. Remember that God sees your hidden life. Sa mga hamtong na diri, sa mga adults, live with integrity at work. Kung ikaw na kay trabaho, be honest sa imong trabaho. Kung na kay negosyo nga ginadala, be honest sa imong negosyo. Ayaw panikas, ayaw pamakak sa imong business. Basin ikaw, na kay negosyo ba niya, I do not know, ikaw lang ang nahibaluan ug ang Dios ang nakakita. Na kay negosyo ang ginagunitan ron, ning dako na ang imong kita sa imong negosyo tungod sa imong pagpanikas. Tungod sa imong pagpamakak, you are cheating with your customers. Remember this, dili ka makaikyas ana sa Ginoo. Moabot ang adlaw, silutan ka sa Ginoo na igsoon. Hukman ka niya. Live with integrity also in the family. Kita sa mga nagtarong, nagfaithful, nag-obey sa Ginoo, don't lose hope when corruption surrounds us. Because God has the final say. Salig lang kang Hesukristo. Sunda siya, hangtod sa imong kamatayon. Keep sharing the Gospels so others may also be ready for that great day. Manindog tang tanan, mga igsoon. Kung asa kag istoryahan sa Ginoo sa iyang pulong karong buntag, pagampo sa Ginoo, pangayog tabang sa iya. Pangayo og tabang sa iya. Pangayo og grasya sa iya.
Pangayo og kusog sa iyaha. Tungod grabe biya kayo ang pressure diri sa kalibutan. Daghang mga Kristohanon nga tungod sa mga pagsulay nga ilahang ginatubang karon, they are tempted to follow the other people who are living outside God's will. Sila pod gusto na pod musuon sa mga dautan nga tao. Sila pod gusto na pod musuon sa mga backsliders, musuon sa mga nagrebelde sa Ginoo, because they thought kato sila mao'y gipanalanginan, pero sila murag sila ang gisilutan. Higala wala kasiluti sa Ginoo. You are on the right track. Stay on that track. Ayaw gawas. Kay nalipay ang Ginoo, nahimuot ang Ginoo sa imuhang ginabuhat karon. Nangalagad ka sa iya. Na despite sa imuhang giatubang nga pagsulay karon, nagpabilin ka nga matinumanon sa Ginoo. Pabilin lang ka. Ayaw gawas kay gisulayan lang ka sa Ginoo. Hinumdumi those who disobey God and those wicked people na kinabuhig dautan. In Proverbs chapter 3, nag-ingon ang pulong sa Diyos nila, they will be cut off from the earth. Mura silag mga sagbot, sama sa gisulat ni David, Psalms 37, nga sa diha nga sila nagtubo, ning uswag, muabot ang adlaw, pagaputlon sila. Higala, ayaw mo kasi na pagpabilin nga faithful sa Ginoo. Will you tell God today nga ikaw magpabilin ka nga faithful sa Ginoo? Nga dili ka mugawas sa iyaha, sa iyang kabubuton ug sa iyang pulong? Nga ikaw hangtod sa imong kamatayon diha ka mag-uban sa Ginoo ug dili ka mugawas sa iyang kabubuton igsoon? Pwede ba nimo ingnon ang Ginoo ana? Ang Dios kay balo sa unsa imo ang ginatubang nga pagsulay karon, and God understands your situation. Pero mahigala gipuga ka maayo sa Ginoo. Gitanaw niya pag-ayo ang imuhang dedication ug ang imong devotion sa iya. I-determine diya sa imong kasing-kasing that you will stay loyal to Him. Karon mga higala, if you want to come to the altar and talk to God, unya, kung gusto nimo ingnon ang Ginoo, Lord, daghan man ang nagrebelde sa imo, daghan man ang mintalikod sa imo, daghan man ang nagbuhat og dautan, Ginoo, Lord, akong iporpos akong kasing-kasing nga magpabilin ko diya sa imo ha. Mangayo lang ko sa imong tabang kanunay, Ginoo, tagay ko kusog, tagay ko grasya, because I love you. Gusto ko magpabilin sa imo hangtod sa akong kamatayon. Dili ta kabiyaan. I will be loyal and faithful. I will be obedient to your word. Kung gusto nimo istoryahan ang Ginoo ana mga higala, istoryahan ang Ginoo ana. Kung makadungog siya ana sa imong baba, ang Ginoo malipay siya, mahimuot siya sa imuha. If you want to pray mga higala, come here o pwede ka mag-ampo. Purpose